Palpak tayo. Kitang-kita naman yung mali, pero wala. Kita yung AFP. Kaya nga pagka at the right moment, ang AFP at PNP, isa lang ang tanong ko talaga. Saan kayo kakampi? Sa taong bayan o dyan sa bangag na magnanakaw ng gobyerno? Pili kayo. Pag pinili niyo yung bangag na magnanakaw ng gobyerno, sport lang kami. Okay lang yan. You fight to the death. Ha? You fight to the death. Pagtanggol niyo yan, ha? Putangin na yan. Pero kung dito kayo sa taong bayan, okay lang. Thank you. Dito kayo. You defend the Filipino people. Putang na mga posisyon, mga pera-pera, yung mga investigasyon na yan, yung impeachment na yan. Puta ragis. Tatamaan tayo. And the sooner we stand up, the better it is for country. And for our future, ng families natin. Kung hindi, you suck it up. Ayaw ng ibang Pilipino, sige, tayo. Pablo Segismundo. The INC rally is very timely. I'm sure the soldiers and the people will side with Sara. They are also affected by the state of the country. Will BBM's puppies do anything if she comes to the rally? If she comes. Wala naman na yung rally, di ba? Tinapos na. Dear Marie said, hi. Yun yung problema. Bakit tinapos? Nagbi-build up na eh. Bakit? Boom. Kaya nga yung question mark, who designed the rally? What's the purpose of the rally? Really, what's the purpose? Suporta kay Marcoleta. Eh bakit nga kinakason si Marcoleta? Ano, magra-rally ulit? Mga questions. Legitimate questions. Pablo Segismundo, the true leader will emerge in a quiet way. Tama. Tama. Kaya nga, tingnan natin. Tingnan natin how it will unfold. Josephine Gonzaga, if there is COVID again, the rally might be banned. Ay, nako. Yeah. Ani Peralta. Hello po, sir. Maricel Boyser, Cap Dado, why has John Wick been quiet since Bangag left for Canada? Is it true that Bangag is an impostor? Matagal na yung kwento na yun eh. Pero nasurvive nila yung kwento eh. A blessed evening, Cap Dado. Sabi ni Jean, magandang gabi. Ophir said hi. Daming troll ah. Linker, thank you. Linker, pagka wag nyo na i-time out, tanggalin nyo. Delete ninyo. Huwag nyo tina-time out ng tao. Kaya nyo bang i-delete na yung tao? Big love shout out to everyone. God loves us all. Linker, hi. JL, good day, Cap Dado. Your plan is good, sir. T-Rex and Mingming said hi. Linker, Bongbong Marcos must be ousted to resolve our country's problems because he is the problem. William Martinez Jr., Quadcom Committee and Senators of Bangag, nothing is garbage. Thanks, Decorion mismo. Hi, Jeneline Ramoran. Many clans steal the people's taxes. Kaya nga, nakakainis, di ba? William Martinez, that's why Meralco and water taxes are high, so there's a budget to steal in 2027. Imagine kung kunyari tayo, atin na yung Meralco, no? Ano yan? Electricity, water, energy, electricity, water, internet sa taong bayan. And then imagine kunyari ang billing mo is may subsidy kunyari na 500 kunyari. Imagine, kunyari, isipin lang natin yun. 500 subsidy, first 500. You spend more than 500 in electricity, you pay, kunyari 600, you pay 100. Kasi 500 subsidy ng gobyerno. Imagine, because it's government owned. How I wish na we own Meralco. If we are able to lose trillions of pesos sa flood control,
Dapat ang naging priority nila, mga tarantadong to, tinayo na lang natin steel mill. Binili na lang natin yung light power internet. Tayo may-ari. O kaya nag-arrange lang tayo sa Starlink. Buong country, covered na Starlink. X-deal, etc. Anak ng putya ito mga... Isip kasi nila, magnakaw eh. Sayang yung pera, di ba? Ngayon, continuous pa sila nagnanakaw ngayon. Pinaperap nila yung bansa natin, mga Pilipino, para talagang walang kundi manghingin tao. Umasa sa ayuda, hindi lalahok sa rally kasi hindi kaya. Yan ang laki ng problema natin. And this will be decided by a few good Filipinos. 1 million probably. 2 million. But if we do it nationwide, probably we'll be able to generate around 5 to 10 million Filipinos. Nandun kayo sa lugar nyo eh. Labas kayo, rally kayo. Pakita nyo. Buong Pilipinas tayo. Yung nasa abroad, labas kayo, rally kayo. Buong mundo tayo rally. Tatapusin, reckoning rally ah. So, nagrarally iba, pero may nagrarally ng reckoning rally. Making declarations, 1 to 20. Tingnan natin kung ano yung magiging outcome. So, tingin ko naman may mas outcome yun kaysa doon sa mga peace rally, no? Tingin nyo. When we are able to declare a death penalty, no? And then we're able to deputize all Filipinos, 120 million, to arrest anyone, included do sa listahan ng mga korap. Tingnan natin. At kung sino yung AFP-PNP na susuporta dyan sa mga korap na yan, pati sila hulihin. Tingnan natin. Yun dapat eh. Ewan ko bakit tatakot kasi iba eh. Tatakot iba. But if we see the sense in it, kaya naman natin tapusin to na isang bagsak eh. Kaya nga lang tatakot kasi iba. Evelyn Berina, because the tax revenue is huge, which is only being taken by politicians not benefiting the people. Imagine, if we are earning 5 to 6 trillion in everything, VAT, taxes, and VAT is about 20%, 23% of BIR collections. Imagine. And if we are able to use everything, 5 to 6 trillion pesos, 5 trillion to 6 trillion pesos na walang nakawan. You're going to be able to fund the armed forces with 1 trillion modernization na focus sa defense industries, na focus sa arming 50 million reservists para it's gonna be hell sa mga lulusob sa atin. 50 million na Pilipino pumatay ng tig-10. That's 500 million. Maubos ang isang bansa, yung population niya. Maging balo lahat ng asawa nila. Lahat ng mga maging balo lahat. Why would they invade us? That's enough deterrence. Imbis na ilang eroplano tayo, may submarine, may barko. That's not deterrence. That's an invitation. Invitation. Kasi isipin ng bansa na iba, putangin na yan, kukunti lang yung mga aeroplano niya, kunti yung fighter jet niyan, 12, bumagsak pa isa. Ilan yung ate? 1,000 eh. Oh. 1,400, 1,500 yung aeroplano, yung fighter jet natin, kayang-kaya natin yan. It's an invitation. Pero subukan nyo, we spend 1 trillion arming all reservists. It might bring a criminality down. Sinong gagong kriminal dyan ang pupunta sa barangay na armado yung barangay? Anyway, it will also lessen Filipinos na tarantado. Kasi magbarilan yung mga gago eh. O magpatayan kayo, di patay kayo, libing namin kayo. Nabawasan ng Pilipinong gago. Ang matitira, matitinong Pilipino. Armami 50 million reservists. That's enough deterrence. Sino lulusob sa atin? Gonna be hell for you. Battle of Incheon. 1,000 Filipinos, 40,000 Chinese. Uwi sila. Patay sila. 1
1,000, 40,000. Imagine, tayo, sa 1:40. Tayo, 50 million times 40. 2 billion, kaya natin labanan. Tama ba yung math ko? 1.4 billion lang yung chick eh. Following that, matakot silang lumusob sa atin. Kaya nga mag-ano na lang tayo, joint development. That is enough deterrence. We arm our citizens. 1.4 billion sila, armahan nila. Sige, tingnan natin. Gusto nyo ganon, magpatayan tayo. Ibang Pilipino eh. Anyway, ganon yung ang drive dapat natin is maitayo natin yung steel mill natin, magkaroon tayong sariling steel mill, magkaroon tayo ng sariling defense industries, gawa tayo ng mga barel para sa sarili natin at saka sa mga, pwede natin i-export, magaganda yung barel. Design natin barel natin, maganda kunyari. Proudly Philippine made. Nandiyan naman yung mga danaw na yan eh. I-ano natin, i-high-tech natin, etc. Sayang eh. There's so much talent sa bansa natin at saka there's so much wealth. Tangalan talaga itong natin. Ini-squander eh. Namasa sa taxes natin. The crocodiles are really creepy. They make Sir Dado's blood boil every night. Linker, thank you. William Martinez, all the Quadcom committee members and senators of Bangag should be in prison while Inday Sara is sitting. I agree. Evelyn Berina, there is a hand that 7 times they do not take advantage of all your wealth. Farsa, when is the big one rally? I don't know. Thank you, Blue Lambarog. Susan Yeva, yes, Cap Dado, I agree with you. The old senior is my father. You don't have those Manila Water, Jan at saka Meralco. Jerome Miao. John Barriuan. People Power, 18 trillion debt. Ay, shucks. Magiging 20 trillion pa nga eh. 18 trillion ngayon, magdadagdagan ng 1 trillion, di ba, this year, sa local, and then another 1 trillion sa abroad. Lynn Kerr, big salute to the Filipinos who shouted at Auntie Claire because Auntie Claire is so angry with them. Thank you, Ernest Vera, William Martinez. They are using the police and army of this country because they don't want to befriend the people. John Bariwan. Tama ba? Sir Dato, where is the voice of the people to remove BBM? His leadership is being abused. Ewan nga eh. Di ba dapat naging voice niyan is si Inday kasi siya yung vice president. Pero mayroon magturuan. Ay, nako, ewan ko. Gulo ng Pilipinas. We are in a state of collapse. The thief is high class. He is rich. He is highly educated. Thanks, Decorion. JL, sir, you had, NG is not balikasan. Hindi ko maintindihan. Your stupid 60 pesos is just for an individual to survive a day. Needs a start to. Maintindihan, JL eh. Sino sinasabihan mo? Pen yan, sir, right? Linker, Evelyn, Berina. Everyone is already muscle, so there's no support to be had. The people are pathetic. Evelyn Berina, it's true, sir. You are the only one who makes sense of the content of blogs. Thank you, maraming salamat. Linker, share done po, maraming salamat. Jerome Miao, tama po, Senator. Hindi ako tatakbo, Senator. Linker, correct po. Thanks sa Decorion. There is a PhD theft want only in the Philippines. Evelyn Berina, everyone agrees with your suggestions which are correct and good, sir. Thank you, Evelyn. Sarap, di ba? 12%. Declare lang natin. When we rise up, declare. Sinong aayaw? 12%. But gawin natin 6%. Right there, isang pagsaktak. 6% na. Sinong aangas?
Sino dyan ang sinong aangas dyan? Gawin natin cauliflower yung bunganga. Cauliflower, kita nyo namumulaklak yung cauliflower, di ba? Pamagain natin yung bunganga. Utangin na, 12%. Gusto niyo yung mas maraming pera yung makolekta ng gobyerno, tanggalin niyo yung korupsyon, tanggalin niyo yung mga tarantado dyan na mga walang ginagawa, mga useless, deadlock, mga incompetent people, i-reorganize ninyo yung bureaucracy na masyadong makapal, bigid with Congress na 300, gawin nating 18 lang. Daming savings makukuha in all agencies. Mali kasi kayo mali sila na iniisip eh. Kala nila yung pera kanila eh. Hindi. Kaya in one declaration, actually, de-declare natin wala na utang-utang sa declaration number 6. Wala na utang. Sinong aangas? Hindi, kinakailangan umutang. Tangina ninyo. Kayo magbayad. Utang kayo magbayad. Hindi kayo utang. Ang problema, utang sila 1 trillion. Ito mayon ng Pilipino eh. Utangin yan. Kainit na ulo. And mentras tayo natatagalan na tumayo, kasi hindi kaisa yung mga leader, hindi magkaroon ng endgame, hindi isipin na tapusin na natin to because we are depleting our resources, depleting yung mga funds ng mga nagsusuporta. Akala ninyo OFW forever na may pera? Hindi. Sumusuporta yan kasi gusto nilang matapos. Ay, nako. Ewan ko ba. Jerome, previously, Ma'am Sarah, everything was paid here in Davao City, just fight. Kichi Dosal, fight. Nimpa Ortua, long live Cap, thank you. Kichi Dosal, tama. JL, to prevent tips from sneaking into the government, make sure all their finances are open to the public and their assets are disclosed, monitored. Yeah, and meron pa dapat, kasi iniikutan naman nila eh. Lahat ng mga batas iniikutan. There's got to be yung kinakatakutan nila. Ito yung problema ng mga kababayan. Hindi na natin pwedeng i-remodel yung karakter ng mga Pilipino na malalaki na. Ngayon, gurang na eh. Hindi mo pwedeng baloktutin yung kawa. O yung puno na akasya, hindi na pwedeng ganyanin. O nara, hindi na. Hindi mo na magaganyan. Pero pagka 1 year old, 2 years old, kayang-kayang i-bend na ganyan, di ba? Yung kawayan na bata pa, pwede pa eh. Ganon. Pero yung kawayan na talaga, kahoy na eh. Hindi mahirap na i-bend. So yung mga Pilipino ngayon na tumatakbo sa politika, yung mga nagiging leader, cabinet secretary, matatanda na yan. Mahirap na ituwid. Mahirap na baguhin. What you can do only is create a scenario, a situation. Nandyan yung death penalty. Nandyan yung mga performance evaluation. Nandyan yung intel who will report any wrongdoing, and then nandyan yung mga people's court na who will try them. Nandyan yung policy ng one strike policy. Yung mga ganun ba? So, we will have to survive until mga kababayan, mga 40 years to in the making. Until na yung mga bata ngayon, makokorek natin yung production line ng Pilipino na may honor, may patriotism, may justisya, yung ganun ba? The right character, the right mold of Filipinos. Starts with the family, then sa educational system natin from elementary, secondary, tertiary, and then do sa workplace. Pagka kayo nagpunta na kayo sa trabaho ninyo, dapat yung mga corporate culture aligned sa
Filipino culture. Yan. Dami natin ayusin, di ba? Pagka naayos natin yan, yung mga poproduce nating mga Pilipino, matitino na. Kaya, from now till the time na magkaroon tayo ng production line na Pilipino. Sorry pinapakain yung aso Production line ng Pilipino ay kinakailangan make do tayo dun sa mga sistema, policies na dapat ilagay natin. Kunyari, may senator ka. Ano yung senator na yan? Matino ba? O may kulang? Siyempre may kulang. Wala tayo magagawa. Yan yung ang ganyan lahat tayo may kulang. Ay, nako. That's why we have to set it up in such a way na may mga elders tayo. The Council of Elders, very important, who will decide out of wisdom, out of patriotism, out of experiences. The council is very important in shaping the next breed of Filipinos, the next generation of Filipinos. Patriotic, nationalistic, hindi mapang-ape, God-fearing, yung ganun ba? Tamang karakter, tamang breeding ng Filipino. Pagka hindi, wala Now, meron tayong pwedeng gawing mga policies na will bring about yung mga ganyan. Like for instance, ikaw gago ka. 20-year-old ka, gago ka. Merong 25 years old, 20 years old, 30 years old. Found guilty, tanggal ka na dun sa benefits ng mga, ine-enjoy ng mga level na benefits. Para isipin mo, magpakatino ka. Ewan, maraming pwedeng pag-anuhan. Basta, that's how I see it. Biana Faye Varga, yes, Cap, you are the only one with a vlog that has a plan for the... Thank you, they don't like Sarah because they are hungry, sabi ni Dengs de Corion. Hungry for money. Jerome Yao, correct, thumbs up. Linker, may heavenly wisdom si Sir Dan. Thank you, Linker. Galing naman lahat sa langit Pablos, Sigismundo, Raya, Robot, if Sarah is the leader, don't wait for the election. All government institutions are under control of the BBM. Shine, Sarah, correct people will back you up. When Cory sat down, they immediately reboot. Good day, MX4MM. Good evening po, Cap. Dado. Hilda Sinda. Abolish ang Congress, reset all government agencies. Yeah, I agree. Linker. Matthew 3:10. The axe is already ready at the root of the trees. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Ed. Hi. Kaya nga, nasa Bible, kung guided ka ng Bible, nandun naman, ino-authorize naman. And cleansing ino-authorize ang cleansing. Kita nyo yung Great Flood? Cleansing Yung Sodom and Gomorrah, cleansing. Ino-authorize talaga Kaya tayo, we can do our cleansing. We will do our cleansing. We will chart our destiny. We will bring the country forward. A few good Filipinos will have to do it. Kasi if we will wait for everyone, hindi walang Kapdat, madidinig kayo. Kapdado, if your plan goes through, first take back those who received their suitcases so they can't move anymore. Yeah. Hilda, Mami, nadidinig po kayo. Politicians enrich the public treasury, the poor became poorer.
Joseph Montes, good evening, Kapdado, Sir Ak Aswan. Maria Socorro Mea, shout out po, Kapdado. Yeah. Maria Socorro Mea, magandang gabi sa iyo. Linker, the God of Abraham, Isaac, and Jacob will not abandon the nation chosen by God. The Maharlikanyans, the Maharlikanyans are loved by God, and He will not abandon His chosen disciples. JL, Sir Dado, I hope the tax can be nominated by the taxpayer and they can say where 50% of their tax will be given. Pwede nating i-reboot nga yung tax system natin eh. Pwede natin reboot. Yung convenient ba sa tao? May iniisip pa nga ako eh. Iniisip pa ako eh. Yung National Lending Ek-Ek. No? National Lending Ek-Ek. Would it be possible, mga kababayan? Just a thought, no? The country sets aside from the money, kunyari, 10%, 5 trillion, 10%, 500 billion. Laki ba yung 10%? Eh kung every year ganon, the capital builds up. Would it be possible? Wala kayo nadinig na ganito sa ibang politiko. Will it be possible na magkaroon ng parang lending facility yung bansa mo, lifeline? Kasi sinasolve natin yung Project 2M. Project 2M, $2 million. Would it be possible na yung mga nakatanggap, may retention tayo? Isa doon natin kuhanin. May retention kunyari na kunyari, tigwa 1M sila. 1M. 11,000. Ha? 10 million na lang kamo na senior. 60 and above. 10 million, 11 million. Tigwa 1M. That's 11 million ang seniors times 1 million pesos. Kasi katanggap sila na may retention na 1M. Parang donor's tax, parang gano'n. Para sa isang tatanggap, kagaya ko niyan, tatanggap ako. $2 million. Putya, mawala nga yung 1 million, di mo na kahit sa exchange rate mawala yan, okay lang. Kasi may 2 million ka 120 million yon sa 60 pesos. Sa 61 pesos, 122 million yon. Yung 1 million kunyari na lang, 11 million tayo. 11 million, 1 million. 22 trillion yon. 22 trillion yon. Bayad yung utang natin. Di ba? Bayad yung utang natin. Kung 7 million lang ang 7 million lang ang seniors. 1 million, 7 million, 7 trillion. 3 taon, bayad yung utang natin. Taon-taon nagbibigay kunyari. Would it be possible kunyari, meron tayong 1 million sa mga nabigyan kunyari na 10 million, that's 10 million, that's 10 trillion. Can we not just set aside that money na parang may national lending ek-eka na everyone can avail of that pagkakailangan habang wala pa yung pera mo. So you're talking of 40 years old and below. Kasi yung 40 years old and above, hindi na kailangan. Dahil nilang pera na So yung 40 years old and below, sila mga kailangan. Unless, tulungan sila ng kanilang mga lolo, lola, tita, tatay, nanay, kapatid, na nakatanggap din ng pera. So, hindi straining yung pangangailangan ng pera kasi meron tayong program, Project 2M. Declaration number 8.
Declaration number 8. Ang ganda, no? Sarap isipin, ano? Yaman natin lahat, no? So, yung mag-set aside ka, kunyari, ng trillions of pesos sa mga nabigyan. Let's say 10 million Filipinos nabigyan na, tigwa 1 million. That's 10 trillion. Set aside. A national lending ek na anyone can use your ID, ipasok mo doon, swipe or whatever, and then makihiram ka up to a certain amount. A certain amount. Trillion yun eh. Hiramin mo. Pero recorded yung pangalan mo. No? Na pwede mong bayaran eh. Ibabawas doon sa receivable mo eh. Okay, bawas mo doon sa pera mo na ano. Pero putya mawala yung mga loan shark na yun eh. Lintik na mga yan. Gago yun eh. Di ba? Bayad ka ng interest kung gusto mo. Minimal yung interest, etc. etc. I was thinking kung kunyari magkaroon ng ganun. May tatakbuhan kayo para may big brother ka. Yung Government of the Republic of the Philippines na pinondohan ng 120 million Filipinos. O in fact, yung mga nakakatanggap lang ng age 40 pataas ng Project 2M. Hanay pa. Kung baka sana, ang iniisip mo lang is, hindi ka iiyak. Suportado ka eh. No one is left behind because the Filipino people is backing up every Filipino. Yun ang maganda. Hindi yung ganito, putangin ng mga to. Buisit ng mga gagong to. Stupido eh. Tatakbo ka, iniisip nila ngayon, 2028. Parang ano yung mga Pilipino na aanga-anga, ewan ko ba, ang magandang isipin, ano, mga kababayan, na may maganda tayong pwedeng gawin para sa bansa. Puso lang talaga kailangan eh. At saka thinking out of the box. Yung hindi kayang gawin, yun yung mga ideas ang dami sa ibang bansa eh. Kuhanin mo lahat yun eh. And then, why invent the wheel? You reinvent the wheel. Kunin mo lahat ng maganda ideas. Dami natin OFW. Debrief ko lang lahat yung mga OFW na yan. Makita mo lahat na ideas eh. Magpadala lang ako ng, sabihin ko lang sa OFW challenge eh. Na ganito, ganyan-ganyan, mag-video kayo, something good, etc. about other countries, padala nyo sa amin, boom, kunana. And then, pag-aaralan yan, and then, ipepresent yan sa na mga government people natin, and then, magkaroon ng ting idea, boom. We have a better country than them. Ay, yun yung problema pagka ang inisip kasing resource, pera lang. You have millions of Filipinos abroad who can give you all the ideas abroad na nakikita nila na hindi nakikita ng mga politiko natin dito. And that's a wasted resource. Kasi gago eh, mga politiko natin. Tanga eh. Pero kung nakikita mo, 1 million Filipinos, putsang na, meron kang masampu dyan na ideas na makuha. Na pwede mong improve yung version ng Pilipinas, mas maganda. Kasi mas magaling tayo eh. Hanga talaga. Ganda. Ganda. Sayang ano. Sayang. Ang politiko natin kasi. Siraan kasi tayo. Siraan. Yun ang nangyayari. Pagalingan, siraan, pasapawan. Yan, walang mangyari. There's no one like Tatay Digong, sabi ni Maria Socorro Mejia. Tama. Hilda Sinda. It turns that puro ano yan? Owes BBM money and then they just steal and the people will pay. Linker, there will be really a civil war and there will be a world war because it is written in prophecy. Nations against nation, kingdoms against kingdom. Kingdom is internal. Nations against nation. Laban-laban. Kingdom against kingdom. Na? Parang internal. If Browner had
same heart and mind as Sir Dado, our problem would have been solved. Bangag would have been ousted from the current position. Kanya-kanya style kasi yan eh. Jeremiah, Gina Lopez, may nagtanong sa akin kung binigyan ng maleta, gaya ng ibang general kunwari, tatanggapin ko ba? Sabi ko, tatanggapin ko, ebidensya yon. And then, kakatayin ko yung mga putang na mga yan. Ano tingin sa akin? Kaya nyo akong bilhin? Tado. Kaya yun ang problema eh. Pagka binili kayo, wala ka na eh. Ang tingin sa'yo, tae. No? Wala ka na honor eh. Kaya kayo mga junior officer, wag kayong ano lang kayo, honor is very important. Love for country, love for family. Ay, gago tong ginagawa nilang palpak tayo. Kitang-kita naman yung mali, pero wala. Kita yung AFP. Kaya nga pagka at the right moment, ang AFP at PNP, isa lang ang tanong ko talaga. Saan kayo kakampi? Sa taong bayan o dyan sa bangag na magnanakaw ng gobyerno? Pili kayo. Pag pinili niyo yung bangag na magnanakaw ng gobyerno, sport lang kami. Okay lang yan. You fight to the death. Ha? You fight to the death. Pagtanggol niyo yan, ha? Putangin na yan. Pero kung dito kayo sa taong bayan, okay lang. Thank you. Dito kayo. You defend the Filipino people. You fight with us. Ganon. Ewan ko bakit pinapahirap kasi. Huwag niyong galawin yung AFP. Huwag niyong kasi may kausap kami dyan. Dintek na yan. Tagal na nag-uusap niyan. Wala naman tumatayo eh. May tumayo ba? Hindi, may kausap yung iglesia. Yan ang message sa akin. Sir, may good news, sir. May kausap daw sila sa AFP. Tayo lang yan. Sabi ko, sinong gago dyan nagkatinubuhan ng itlog na tatapang bigla? Wala. May kausap daw. Ang kailangan dyan, isang bagsak, isang tanong. Sa amin ka ba o doon ka? Let them decide. Hindi yung we will decide for them, no. Let them decide. If you decide with them, fine. You fight with them. Kung you decide with us, you fight with us. Ganon. Let's together finish this. Ganon kasimple. Kung bumbu kayo, AFP, PNP, doon kayo sa bangag. Okay lang. You fight to the death with them. Okay lang. Because we will disband you. And we will create a new one. A new AFP, the People's Defense Forces, a new PNP, the People's Police Force. A better one. An institution responsive to the Filipino people. Yung unang-unang amoy na may mali, tumatayo na para sa taong bayan. Ito puta na. Ay, nako. Bakit pa tayo nagpapakahirap ng ganito? Tanga tayo eh. Hindi natin alam yung ating power. Yung power natin. Hindi natin alam. Ako, alam ko ha. We the sovereign Filipino people. We the sovereign Filipino people. Gina Lopez is in love with Dad Digong because the miners are planting trees in Boracay, Manila Bay. Halebi, what? Bangag, pahiya. Jiro Meow. Thank you, sir. Tamsak, tama, Senator. Ayoko mag-Senator. Tao ko, thank you, sir. Sabi ni Aiko Somsom. Ice and Solar said hi. T-Rex Mining. Mingming. Mingming. T-Rex and Mingming. Happy weekend after. Uy, happy Sunday nga pala, no? Happy Sunday sa inyo. Linker abolished Congress and the Senate. The salaries we paid them are just a waste of money. Some senators and congressmen don't do their jobs properly, so it would be best to shut them down and use the money dun sa gusto natin. We only need around 10 billion pesos to put Project 2M running for the next 5 to 10 years
Project 2M. $2 million bawat Pilipino starting from age 40. 10 billion lang a year. When I was doing my PhD, that was 2004. Sinasabi ko na yun, 2004. Ano na ngayon? 2026. Diyos ko. 22 years ago. Tama ba yun? 2004. 22 years ago, Diyos ko. Sinasabi ko yun na if we're going to do this, 10 billion a year for the next 10 years, that's 100 billion, we will be able to get the Philippines budget year on year dito sa project na to. At that time, di ko pa iniisip wala pa yung agarwood na yan. Wala pa yung giant kawayan na yan. Wala pa yung sinasabi kong 2M. The idea of Project 2M came from heaven. Na biglang binagsak lang. Project 2M. Pwede naman pala $2 million bawat Pilipino. Imagine yung bawat isa sa atin, 120 million. Una-una lang. Kaya hindi ganun kalaki. Sipin mo, ilang million lang. Let's say 20 million. 20 million Pilipinos. Yun lang muna ang bibigyan. And then year on year, 1 million. Kaya kailangan mo lang dyan yung structure ng ating population distribution. Ilan ang 1-year-old, 2-year-old, 3-year-old, 5, ganun. Age group 10, 12. Because it is projected na yung at the age of 40, after giving taxes ng 20 years from the time na mag-graduate ka, almost 20 years, nagbayad ka ng taxes, isosoli sa yung pera. Sobra-sobra. $2 million. Isoli sa'yo. Mag-retire ka kung gusto mo. And part doon, kikita pa gobyerno. Paano? Kasi bibili ang gobyerno ng lupa, i-develop natin, Philippine Development, EC. Bili kayo retirement, dual citizenship na kayo. Bili kayo doon, tuwang-tuwa ibang bansa sa inyo. Dito ka, passport mo Pilipinas. Naku, punta na, para ka red carpet. Dito ka. Bibigyan ka ng special deal sa biyahe. Hindi mo na kinakailangan ng visa. Mayaman ka eh. Sipin mo, dala mo buong pamilya mo. Lahat kayo, 40 pataas. Diyos ko, kasama pa yung lola mo, 80 anyos. Kasama yung nanay mo, tito mo, tita, buong pamilya, bulangkay-langkay. Ilang yun? Meron kayong pondo na kunyari, 10 yung mga senior doon. 10 yung 40 pataas. Meron kayong $20 million na pwede nyong gastusin. Pwede nyo invest. Grabe respeto sa inyo yan. Red carpet kayo. Good morning. I am your host. Please stay in my hotel. No, we don't have to stay in a hotel. We're buying a property. We're buying a mansion. Mansion. Enrique Mansion. Hanip yan. Ang ganda, no? Taas no ang mga Pilipino. You're so proud of your country. Pagka ganun. Wala. Sarap pangarapin, mga kababayan. You heard it from me. You heard it from heaven. The idea came from God, not mine. I wouldn't have thought of it. No one could have thought of it. Not a single countryman would have thought of it. The idea came from God. So be thankful. Meron tayong mga declarations na thinking of the Filipino people. Kakatuwa nga. Isipin mo I'm 65 and then in 5 years, I'll be 70. I might be a government official. Di ko na iniisip yung ko, pero tatanggap ako bigla ng in 5 years time. Tanggap ako ng 3 to 5 years time, tatanggap ako ng $2 million. Bibili ko ng property sa abroad. Probably, saan ba maganda mag-retire? Bawat country, bibili ako. Kasi kung nakita ko yung magiging plano niyan, kung man nagagawa ng plano, kita niya, kasi bawat country, may New Zealand, may Japan, siguro, may
may Britain, no? Europe, no? Spain, maganda yung mga ano sa Spain eh. Italy, Denmark, Finland, mga ganun ba. Tapos doon sa Amerika, doon sa ano no, sa Nevada no, kaya doon sa sa ibang ano state no. Mag-develop tayo, develop. Tapos bibili ka, discounted. Ang tubo sa'yo ng Philippine government, 10% lang. So kung 20 million yon, ang halaga, ang benta sa'yo is ano lang, 22 million lang. Samantalang ibang bibili, 30 million, 40 million, mga ganun ba. Mansyon na yun ha, laking lupa, etc. Hanep po. Ikaw si Don. Si Don Blue Lambanog. Donya Blue Lambanog. Hanep. Donya Heidi. Donya Tweety Bird. Diba? Donya Balag. Lahat ng ano, mayaman. Ang sarap pangarapin. Starts with the dream. Mga kababayan, starts with the dream. Stoy, okay may ngay. Tweety Bird, can I join Sir Dado San? Pwede. Patay kong patayan, ha? Sir, tingin mo, sino mastermind sa flood control? Bongbong Marcos. Biana Faye Varga. Yes, Captain Dado, meet and greet us in the Philippines. Sponsor us OFWs. Thank you, Biana Faye Varga. Join us here outside the Philippines, John Garcia. Nandito yung laban eh. Pagka siguro natapos to. Pagka natapos to, and then I land somewhere, kunyari in probably in government or probably I'm retired. Maybe I'll find a way na puntahan ko kayo dyan. Lahat-lahat. Punta ako sa Middle East, punta ako sa Australia, punta ako sa Japan. Uy, manja si My Love. Punta ako sa Great Britain, nandiyan sila Alan. Punta ako sa Middle East nga, Qatar, UAE. Punta ko kayo lahat. Tapos doon sa US, no? Ikot-ikot tayo, yung meet and greet. Now, if I find myself in government, lalo ko kayo pupuntahan. Lalo ko kayo puntahan. Hindi pa, magiging busy ako. Magiging busy. Jeremiah, please join me even though I'm a water boy. Okay lang, Jeremiah. Ano lang, Dado G. Enrique, message kayo. You want to join SFGF Special Operations Command, Croc Hunters Brigade? Alam niyo kung saan kayo pupunta. Diretso kayo sa akin. May kalalagyan tayo. Hanapin natin ang buhaya na yan. No? Nagka-stuck ng oras. Mga buhaya na yan. Crocodile Hunters Brigade. SFGF. Na Special Operations Command. Dado G. Enrique, hanapin nyo sa Messenger, Facebook. Ilagay nyo pangalan nyo, telephone number nyo. Makita ko yon and then i-endorse ko kayo dun sa tatawag sa inyo na commander. Boom. Ma-process kayo and then I'll give you an invitation pagdating dito sa sabihin ko yung mga pangalan ninyo sa dito sa isang dedicated na vlog. Ay ganyan. You're all invited dito sa ating inauguration ng ating SFGF Special Operations Command. Ang commander si Commander Ikabud, no? Commander Terminator. Commander Hannibal. Yun yung mga call sign ko noon eh. Nasa Intel ako. Ayan, yun yung para meet and greet, magkita-kita tayo and then at least magkakakilala tayo. Then, ma-organize kayo, may mga commander kayo, and then, okay na tayo. Pagka kinakailangan tayong tumayo, tayo. Nakailangan natin, huntingin lahat ng crocodile na yan, huntingin natin, gawin natin sinturon. Gawin natin bag. Aspilihin natin,
Thank you, Jiro Miao. Carolina, hi. Linker, maraming salamat. There's, I am a pilot lawyer. I am ready, sir. My grandson has returned the money to me for the tenant. I am very sorry. Ano yun? Ako, ano ito? Ako, J. Somsom. Hindi ko maintindihan eh. Pablo Segismundo, Sarah, stand up. We are waiting. Just call us to come out and support you. We will come out after the revolutionary government. Then let's reboot. Right, Cap. Pablo Segismundo, BP Sara, don't wait for the 28th national election. 2028 national election. Kasi bend the law. Ninker, thank you, Pablo Sigismundo. That impeachment is bending the law. I just don't know why Sara is following those congressmen. Legally, ano kasi si Inday Sara. Pablo Sigismundo, ouch, masakit ng puwit ko. That should have been covered by now, especially since Sara and her husband are both lawyers. Jeremiah, sniper rifle, sir. Location, I'll throw durians at Triling. Thumbs up. And probably we'll do some, firing, ano? We'll do some firing, ganon. Some, Kasi ako na yung commander nyo eh. Ako yung, overall nyo. And then, I'll let my other commanders do the, siguro let's do some training na when we have the time. Captain who is Inday Sara's advisor. Secret. Merong mga women, merong mga secret. Baka makamurahin nyo eh. Jeremiah, Triling, don't head silencer ka, haha. Ray Mark Talingting. Ay. Good evening, sir. Thank you. Pablo Sigismundo, your proposals are great, Captain. I'll submit them to Sara for their lawyers to review. Thank you, Pablo Sigismundo. Ray Mark Talingting. Cap, I hope they let Bangag in. He won't resign, that pest. Jeremiah, good job. Pablo Sigismundo. Okay. Jeremiah, good job. Ayan, baka ito nagtatanong, sino ang mga ni Sara? Baka ito si Pablo Sigismundo ay isa sa mga advisor ni Sara. Your proposals are great, Captain, and submit them to Sara for her lawyers to review. Cap, I hope they... And then, okay. JL, sir, how can you contact me on Facebook? JL. Message nyo na muna ako sa Facebook and then from there, exchange tayo. Kesa na ina-announce yung number dito, ina-announce ko yung number ko. Message nyo na muna ako, Dado G. Enriquez sa Messenger, no? Then from there, you give your number so we can contact you. Ray Mark Kalinting, thank you. Pablo Sigismundo, you should blueprint it, Captain. Maybe Sara will call you so you can talk. I don't have to blueprint it because it's all here. It's all here. Wag na akong matake tapos na invalida. Ganyan. Ganyan lang ako. Malaganda yung matake tapos nakaganyan ka, no? Pagka hindi yung tatago ko. Pero pagkakarap sila, antiklera, nakaganyan. Ay, nako. Nandito naman lahat. Tsaka kabisado. Kasi ako yung originator. Ako yung original eh. Kabisado ko yung left and right. Sa Kaya sinasabi ko sa inyo kung paano ko natatandaan. Kasi tinetailor fit ko yung declaration dun sa numero. Na? 6 kasi pera sa amin. No? 6 pera. 7 palakol. So papalakulin mo, sasar mo. Sisirain mo, wawasakin mo. 8 infinity. No? Walang katapusang pera. Babalik sa atin. 9, lucky 9. Swerte tayo kasi full coverage tayo. Health by phases. So, unang-una yung mga pamatay na mga sakit, yung putya na papahirap ng mga pamilya, cancer,
dialysis, mga ganun ba. Yun yung mga priority. Popondohan natin yung PhilHealth. Alamin lang natin kung magkano yung ginagastos nationwide for the past 5 years, bawat ospital, lahat ng Pilipino, lahat ng sakit, past 5 years, and then we will come out with a projection so that we will know the tag price ng bawat sakit. That's why kaya natin i-effect yan the first 100 days. Kasi we will source out the fund. Yan yung mga priority. Because mas gusto ko paggastusin natin yung pera, hindi sa politiko, hindi sa mga institusyon, hindi sa mga putang ng mga project na yan. Gastusin natin na ang taxpayer ay merong mararamdaman na may bumabalik sa kanya. Yung kalsada, hindi mo maramdaman eh. Kasi yung kalsada nandun sa norte, nandun sa kung saan-saan. Pero yung individual Filipino, yun yung dapat mind frame, na it impacts the Filipino people. It impacts us. Kaya yung full health na coverage na zero billing hanggang sa pagbubuntis, yung mga ganun, simpleng sipon, ganun. Hindi ka naggumastos. Baka pang ka ng 120 million Filipinos by way of our taxes. Di ba maganda? Kesa madidinig mo, ninakaw lang yung pera natin, putagis na yan. Kesa madinig mo, nag-resolution 10 yung mga gagong to. Di madidinig mo, bumiyahe lang ng abroad itong mga gagong to, meron silang 2 million, nagkaroon silang 2 million naman Christmas bonus. Mga tarantado eh. Maggago eh. Yan ang pinamaganda dyan. Gumagastos na rin lang yung pera. Ginagastos na rin yung pera. Gastusan natin sarili natin. Sino man masunod? Tayo. Dapat ganun ang thinking natin. Makinabang tayo, Pilipino. Yun ang impact ng pera. Another impact. Kuryente, tubig, internet. Lahat tayo makinabang. Kuryente, tubig, internet. Isipin mo internet mo, Starlink, buong Pilipinas. Naka-satellite ka. Kano ba abutin yan? Billion ba? Trillion? Hindi naman eh. Kasi the moment na you enter a contract with Elon Musk, Starlink, buong Pilipinas coverage, government-owned, buong kuna na, libre internet. Lahat yun may impact. Pero gagastusan natin. How much will it be worth? May impact yun. Di bali, gumastos tayo. Punta ng flood control yan. Ninanakaw naman eh. Ito eh, impact lahat, internet, ang tuloy na speed. Lahat tayo makinabang. Mga ganun ba? Kuryente, tubig. Lahat tayo makinabang. Pag-aari lahat ng gobyerno, kuryente, tubig. Ay, nako. Diba? Ganun yung ano. High impact. Yung 2 million, project $2 million bawat Pilipino. High impact. 10 billion lang kada taon. 10 billion. 100 billion in a span of 10 years. Then self-sustaining na yan. In fact, in 5 years time na eh, magsi-self-sustain na yan. Pero 10 billion is a good for 10 years, 100 billion. Boom ko na. Project 2 million. It will ensure na lahat tayo. High impact. With 10 billion, with 100 billion, 10 billion a year, for 10 years, 100 billion. 100 billion. Imbis na yung 1 trillion nila ninakaw sa flood control na yung putang ng mga yan. At least ito, assured ng bawat Pilipino. We make it happen. We create industries, magkatrabaho pa kami ang Pilipino. Nagawa tayo ng factories ng agarwood eh. Parang ginto yan, naka-Port Knox yan eh. Lahat ng anihin, nandyan lang. Benta natin, gusto natin benta. Pero gamitin natin and then i-value add natin yung downstream ba. Meron kang product eh. Ano ba yung nagagawa sa ginto? Diba? Ano magagawa sa agarwood? Incense, dog shampoo, shampoo ng tao, fragrance, etc. etc. Daming application eh. So we will find out, our scientists will find out. Alam na nga eh. So we'll just have to implement it. Bungkunana. Yung kita, yung kinikita sa agarod eh, ang pag-aari, may tao eh, taong bayan eh.
So, ma-effect natin yung Project 2M, kumikita pa yung industry, kumikita yung gobyerno, etc. etc. So, we will do the math. If everything's possible, litawan yung mga ipis may nag-spray Okay. So, maraming salamat sa inyo. Erwin Congreso said hi. Maraming salamat. Maraming salamat sa mga nagano. Sira Nico, hi. Gavin Klein, this revolution must continue because we can no longer rely on the stupid government. Sir Dado, I believe that humans have limits and are also like a wheel. Sometimes they are above and sometimes below when karma comes. Thank you, Ricardo Limse. Pet comedy trending. Boss, what can you say about the current government? What is happening in the country? Government is not performing well. That's why we are in this deep shit. Yeah, we have to do something. We should have to rise up and then claim back our democracy and say, put our foot down and then tama itong ginagawa nyo. Good morning, Kapdado, watching from Dahlia Fairview. We're on Grab Food Hangout here. More power to your channel. Let's just fight. Maraming salamat. Limwell Refill. Maraming salamat sa inyo. God bless. Melchor Ramos, good morning sir. Kapdado Enrique, please stay healthy and safe always. God bless you all. Happy Sunday sa inyong lahat. God bless. Declaration number 12. Kaya 12, VAT, the 12%, bagsak natin 6%. No questions asked. Reviewin yung VAT, yung coverage, etc. Basta 6% na lang yung VAT natin. Yun ang gusto natin mangyari. Gusto nyong kumolekta ng mas malaki, huwag nyo itaas yung VAT. Tanggalin nyo yung korupsyon, tanggalin nyo yung mga incompetence sa gobyerno, i-resize nyo yung government, yung gastos, etc. etc. Increase nyo yung efficiency sa collection. Pero ayaw namin itaas yung VAT. From 10 na yan, nagsimula. 10, 1988. No, presidential decree ni Cory government noon, parang revolutionary government. And then nagkaroon ng mga additional na mga batas. From 10, ginawan 12, recto law. Tapos noon, bungkunana, lumawak ang scope, etc. etc. Now, if we have the chance, I say, declaration number 12% VAT, we bring it down to 6%, no questions asked. Review the law, and boom, kunana. And it should be decreasing over time. In our Philippines 2100, yung VAT should be receding. Na? From 6, from 12, ginawa natin 6, from 6, gawin natin 5, gawin natin 4, gawin natin 3, 2, 1, 0 over time. When the country has reached that moment in time na hindi kailangan yung VAT, hindi natin kailangan because we have attained self-sufficiency. We are a first world country. Ganun ba? We're so rich as a country, as a people. Yung bayad, sabi ko nga sa inyo, pagka natuloy yung Project 2M, kaya natin bayaran lahat ng utang. 7 million na Pilipino. 10 million na Pilipino. 10 million. Tigwa 1 million lang. That's 10 trillion. Tama, di ba? 2 taon, bayad yung utang. 2 taon, bayad natin yung utang natin. And that's a legacy of the President and the 10 million Filipinos who have the money because of Project 2M na nagbanding lang tayo ng 10 billion kada taon na bayaran natin utang. And these Filipinos na nakatanggap, malilista yung pangalan nila. We will honor them because they paid yung utang natin. Happy Sunday sa inyo lahat. God bless everyone. Relax lang kayo. Enjoy. Tapos enjoy lang kayo. Maraming salamat. God bless everyone. Love you. Bye-bye.